Hello, Ma'am Alicia. Una sa lahat, maraming salamat po sa tiwala na binigay niyo sa amin sa pagpili sa amin para gumawa ng system para sa inyong pharmacy business. Alam namin na mahalaga sa isang pharmacy ang maayos na sales tracking, inventory, at expenses. Monitoring, kaya naman ginawa namin itong customized e-file system para mas magiging smooth at hassle-free ang operations ninyo. Narito na po yung demo video na kasama ng inyong order sa aming website na efiles.ph. Sa video na to, makikita ninyo kung paano gumagana ang system at paano nito napapadali ang trabaho ng inyong team araw-araw. So meron po tayong dalawang Google Sheets na i-manage. Ito yung CEO dashboard Google Sheet na kung saan ang may access nito ay si Ma'am Asia lamang, pero yung isang Google Sheet ay ang may access nito ay yung CEO po natin, si Ma'am Asia. At the same time, yung staff po natin. Okay? So, ang nandito lang sa Google Sheet ng staff natin ay yung customers data, expenses, at mode of payment. So, sa customers data, tuwing every time na mayroong papasok po na customer, dito niyo po ini-encode lahat ng mga datas ng mga customers natin, like yung date kung kailan binili, yung SI number, kung sino yung pharmacist. Tapos, meron pong nakatago dito. I-click nyo na lang po ito kung sakaling gagamitin nyo na po ito. Kasi tinago po namin yan kasi bawal po kay YouTube na ipakita po yung mga personal informations ng mga individual. Like example, yung contact number, yung address, yung email. Kaya hinide ko po muna. Okay? Pero pag gagamitin nyo na po, click nyo lang tong arrow na to at mag-unhide na po yan. Tuloy po natin. Dito lalagay yung pangalan ng customer, yung birthday po niya, kung kailangan nyo po ng birthday ng customer, which is napaka-importante po na makolect po natin yung birthday ng bawat customers natin. Kasi kung sakaling merong birthday na customer, pwede tayo magbigay ng small token para mas lalo po tayong maaalala ng mga customers po natin. So iba pa rin po kasi kapag ka merong emotional touch yung business sa mga customers. Then dito natin lalagay yung mga generic name, yung brand name, yung quantity, yung SRP, yung total price, at kung ano yung mode of payment. Ito po lahat po yan, napaka-importante po to. Okay, dito po natin in-encode. At kapag in-encode na po dyan, automatic na papasok na po dito sa my customers data ng CEO. So, dito, wala nang gagalawin ang CEO po natin, si Ma'am Asia. Wala na po siyang ibang gagalawin. Kasi automatic, tuwing mag encode yung staff po ninyo, dito papasok na po yung mga data na yon. At automatic po na nagko-compute na rin. Hindi na po natin kailangang mag-encode kung magkano yung bawat product. Kasi automatic na siya nag-encode. Like example, dito, sa baba, mag-example po tayo, number 21. Mag-example po tayo, let's say, eto. So, mag-highlight po tayo dito. Ito yung in-highlight ko kanina. Ito yung example namin. So, let's say, highlight natin itong last na order. Okay. So, we're expecting na magkakaroon ng data dito sa baba niya. Okay. So, copy natin. Then, check natin kung magkakaroon ng data. Yun, nagkaroon ng data. Okay? So, meaning, every time na mag encode yung staff po natin dito, automatic na rin na nag encode dito. And kapag naglagay po tayo ng order dito, automatic na rin mag-a-appear kung magkano yung SRP natin at magkano yung total price. Tapos, eto, gawin po natin. Meron pong mangyayaring magic po dito. Okay? So, like example, lalagay po natin dito yung order na pang antacid tablet. Yun, automatic na po mag-appear yung SRP na sinet po natin. So, bakit ang mahal naman ng tablet na to? So, don't worry po, for demo purpose lang po ito. At mamaya ituturo ko po kung paano po i-ayusin yung price nito. So, let's say meron siyang in-order na 10. So automatic na rin po yan. Tapos lalagay po natin dito kung ano yung mode of payment. Kung cash, kung checks, or GCash. So since nailagay na po natin dito, lagay na rin po natin kung saan yung brand name. Kayo na pong bahala maglagay ng tama. And then, makikita nyo po rito, nag-appear na rin po yung data.
And then, andito na yung cash, andito na yung supplier cost. So, ang question, paano nagkaroon ng supplier cost dito na hindi natin ini-encode dito, na nag-automatic compute na rin? So, dito sa may data validation, dito natin nilalagay yung supplier cost. Kung ano po yung bili po ninyo sa supplier, dito nyo po ilalagay. Upang sa ganon, kapag ka nag-encode yung staff po natin, automatic na mag-a-appear po dito yung supplier cost. So, hindi na natin kailangan mag-encode isa-isa kung magkano yung bili natin sa supplier. Kasi kapag ginawa po natin yon, imagine kung mayroon tayong orders na 1,000 per day. So, napaka-prone po yon sa, sa error. So, same po dito, tuwing nag-encode po tayo ng SRP. So, meron din po dito na SRP, data validation. So, ito rin po yung SRP. Kailangan po natin ilagay itong SRP dito kasi magagamit dito. Automatic na kasi maglalagay ng SRP dito. So, hindi na po magkakamali yung staff po natin kasi naka-automated na po yan. Okay? And then, sa expenses naman, dito ilalagay ng staff natin kung ano yung mga expenses natin. So, pwede rin po kayong mag-type dito kung ano yung sa palagay ninyo na nagamit ninyo para sa company. Hindi po kayo pwede maglagay dito sa part na to, expenses. Kasi mag-error po yan. Ay, hindi pala siya nag-error. Okay. Pero eventually kasi pagka nag-type na sila dito, let's say yan, nag-type na sila dito. Yan, nag-error na siya. Kasi merong data na dapat nandito. Kaya lang dahil nag-type tayo, hindi na siya papasok. So kailangan natin i-delete yan para mag-appear ulit yung data na nanggaling dito. Okay? So delete na po natin to. Ibig sabihin, every time yung customers po na, yung staff po natin nag-encode dito, automatic na rin na lumalabas dito. Yan. And kung makikita nyo po, tatlo lang po yung tabs na kailangang i-manage ng staff po natin. So ayaw na po natin silang maguluhan. Dati kasi ako, business owner din po ako. May business din po ako, may water refilling station, meron din po akong e-commerce, meron ako sa Lazada, Shopee, TikTok, mga ganun. So every time na mag-encode kasi yung staff namin dito, most of the time nagkakamali po siya. Lalo na pag napakaraming tabs dito. Sobrang gulo po nun. Pero dito, ginawa na po namin tatlo lang. Tatlo lang po yung pwede nilang i-manage. So, para hindi po maguguluhan yung staff po natin. Para dito, naka-automate na rin papasok dito yung mga data na kailangan natin. At kapag may data na po itong customers data, magko-compute na po yan kung magkano yung supplier cost, magkano yung net, at yung magkano yung net, ibabato niya dito sa may dashboard. So mamaya explain ko po dito. Okay. So since meron na po tayong data dito sa may customers data, uh, pwede niya pong i-filter out kung sino yung mga may birthdays this month, next month, mga ganun. So, like example, January. Sino magbe-birthday ng January? So, makikita nyo na po kung sino po yung mga customers ninyo na may birthday ng January o birthday ng February, birthday ng March or April or August. So, sa ganitong paraan, makakapag-ready po kayo kung ano yung mga customers na pwede nyo bigyan ng kahit na small token, small token lang, para the more na nakakapag emotionally attached tayo sa kanila o emotionally attached sila sa atin or na pag na emotionally reach out or I don't know kung anong tawag doon. So na-touch natin sila emotionally, babalik-balikan po tayo ng customers. So ayan po, pwede na po yung kausapin yung marketing staff ninyo, makapag-usap po kayo kung ano yung kailangan yung gawin para maalagaan niyo po yung mga customers nyo. So dito naman sa sales range, pwede nyo pong kunin, pwede nyo pong hanapin o pwede nyo makita kung ano yung sales ninyo. Depende sa date na ilalagay nyo po rito. Kung gusto nyo makita yung sales nyo for July, August to August 21, yan po, lalabas po yung quantity at yung kung magkano. Kung gusto nyo makita yung sales nyo last month, July 1 to July 31 po, lalabas po yan. Okay. Meron din tayong filter na kung saan ng bawat staff mo natin o bawat
pharmacist po natin, malalaman po natin dito kung sino yung nag ano, kung sino po yung nag-assist kay Maria Santos, kay John de la Cruz, kay Angela Ramirez. So nakadepende po 'yan ma'am sa sa date. Then meron din po dito mode of payments which is nilagay din po namin dito yung mode of payments. So makikita nyo po rito base sa date at mode of payment. So cash, merong 253,000. Ilagay din po natin to para meron din tayong So quantity ayun, tanggalin po natin yung yung numbers accounting no. Numbers number. Yun lang. Okay. Then ito, delete na po natin to. Hindi naman kailangan. Okay, so makikita po natin dito kung magkano yung yung sales for the month of August 1 to 31, 253,000. So kung gusto niyo, lagay po natin yung quantity para kung sakaling magagamit nyo. Okay, let's say quantity, total quantity. Okay, quantity. Ayun. Okay, tanggalin po natin yung yung price number lang. Ayan. So, tanggalin natin yung yan. Okay. So, ayan po. Meron na po tayong amount at meron na tayong total quantity kung ilan yung nailabas natin dun sa natin ah, paano ito? Sa center or sa pharmacia po natin. Okay? Gusto natin makita yung yung GCash kung ilan, magkano. Yan ay 3,000. Mga sa credit card, magkano? So 3,000. Magkano sa Paymaya or sa cheque. And then meron din dito sa may CEO dashboard. So same lang din naman po yung explanation po nito. So credit card, meron din po tayo expenses. So lahat po ng ini-encode ng staff po natin dito sa expenses natin, pumapasok na rin po dito at makikita po rito yung total amount. At yung inventory po natin, every time na mag-encode po yung staff po natin, automatic na rin po dito na nag-appear o auto-update na po ito. Kailangan lang po natin bilangin yung beginning inventory kung ilan yung quantity ng bawat products po natin dyan sa warehouse. And then, eto po, kailangan ko pong ayusin to, hindi nakalimutan kong i-update. Dapat every time na mag-encode yung pharmacist po natin dito ng quantity, dito, dapat nag-update na rin to. So ito, balikan ko po to. Saglit lang naman po ito. So yung total out, ito pala yun, ito yun, not here. Okay. Ito kasi kapag may dumating na stocks, dito natin nilalagay. Like example, no? August 23. Okay, anong date mo ngayon? 21. Okay. So let's say may paracetamol na 1,000 na dumating. So automatic po mag-i-encode na dito. Yan. So may dumating na let's say so far let's say 450 inventory. So automatic na rin po 'yan. And then ito po yung i-automate ko mamaya. So every time na may mag-i-encode yung staff po natin ng quantity dito, dapat automatic na mag-appear na dito at malalaman na agad kung magkano yung remaining stocks. Dito, gumawa po ako dito ng others kasi may mga times kasi na nagkakaroon ng adjustment, parang ganun. So kayo na lang po maglagay kung ano yung mga adjustment na yun. Like example, may nawawalang isang paracetamol. Ganun. So pwede nyo pong ilagay dyan, magli-less po yan. And then, eto, importante po ito. Dito natin malalaman kung sufficient, low stock, or restock po tayo. Kayo po ang maglalagay ng quantity dito kung ilan yung sufficient para sa inyo. Ilan yung low stock. So, meron po tayong dalawa, minimum at maximum. Pag sinabing minimum, pagka 500 to 999, para sa inyo, low stock pa lang yon. Pero pag bumaba siya ng 500, restock na dan dapat yon. So kaya po maglalagay kung ano yung numbers na ilalagay nyo rito. So sa bawat product, kayo na pong bahala. And then dito, papasok po dito yung status ng bawat product. Like example, eto since merong 1,000, nasa sufficient siya. So ibig sabihin kulay green.
Eto, nasa 500. So, nasa ano siya, minimum to maximum po siya, 500. So, naka-low stop. Eto, since nasa below 500 po siya, nag-restock na po siya. So, ganyan po yung mangyayari. At kung gusto natin malaman kung ano yung mga product na sufficient, product na low stock, product na restock, so yan, nakikita na po natin agad-agad. And then, okay, okay, wala na dyan. Ang pinaka-importante po na data na kailangan natin bilang isang CEO ay itong dashboard. Ang dashboard po natin, ang pwede lang natin na na galawin dito ay itong date na to. So eto from here hanggang pinakababa naka ano po yan, naka protect range po yan. Kasi may mga formula po diyan na hindi pwedeng galawin. Okay, ang gagalawin niyo lang dito ay itong August 1. Itong date na to, start date at end date. So pagka binago niyo po yung date na yan, yung ibang data po dito ay magbabago din. Katulad nito. Okay. Check natin. Ito hindi nagbago. Okay. Kasi hindi naman nagbago yung cash. Pero yung gross sales, I think nagbago yung gross sales. Let's say, doon tayo sa may end date. Dito sa may 31. Ayan, nagbago. Okay. Ibig sabihin, nung July 1 to July 31, walang cash na, na pumasok. Ang pumasok ay GCash, credit card. So, yun lang yung pumasok. Okay? So, and dito, makikita nyo dito, meron tayong 5 days na na monitoring. So, ngayon ay Thursday, bukas Friday. So, ito automatic na nag-update ito. So, ibig sabihin, lahat ng sales ngayong araw, Thursday, dito nyo ipapakita. Automatic nag-update na po to base dun sa pumasok na data from customers data. So, dashboard. At ganoon din yung sales kahapon, sales ng Tuesday, Monday, and Sunday. So, monitor nyo kung uptrend yung sales or downtrend. So, uptrend naman kasi from last 4 days, so pataas sa pataas, bumaba ng konti, tapos biglang tumaas. Ito yun, 105. So, pataas ng pataas, 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 biglang bumaba, tapos biglang tumaas. So, tapos dito, andito yung top 10 na product natin na mabenta. So, lagay natin sa lagay natin sa August. So, yan, ito yung top 10 na products natin na mabenta. And then dito naman, dito ito yung sales. Ito yung kung magkano yung sales na pumasok sa cash. Ito yung from July 1 to August 21 sa cash, GCash, credit card, debit card, Paymaya, checks, or total of 586,920. Ito at ito dapat parehas. Okay? Kung hindi nagkaparehas yan, ibig sabihin may mali sa formula. Okay, so ang gross sales natin for this date ay 586,920. So total quantity ang nailabas ay 430. Total supplier cost, saan na yung aning okay. Wala yung aking mouse. Okay, so manual na lang ako. Ito yung total supplier cost. Ibig sabihin, lahat ng nandito, nawala yung aking mouse. Okay, teka lang po. Sige na nga, mag-manual na lang ako. Okay, nawala yung nawala tuloy. Okay, dito natin nilalagay yung supplier cost. So, eto na yung total. Tinotal na niya. Base sa date na sinet natin. Dati yung date. Tapos, ayun, nag-connect. Okay. Wala pa rin. Oh, connected. Yan, nag-connect na. Okay. Mukhang palobat na yata. Okay, so, eto, kinuha niya yung supplier cost base sa date dito at sa date dito. Okay, so ibig sabihin, lahat ng supplier cost from July 1 to August 1, ay August 21, tinotal niya lahat at ito po yun. Tapos yung gross profit is 586,920 minus 2,117. Tama ba? Ayun, tama nga. Ganun niya. Then, yung expenses po natin nakabase po dito sa date na to, July 1 to August 21.
So dito po yung nakakonect. So July 1 to August 21. So every time na mabaguhin po natin yung date dito, 31. Same din na nababago yung expenses natin dito. Kasi nakakonect po yan. Nakakonect po ito doon. So pag binago natin yung date sa dashboard, mababago rin to at maka-capture niya po itong yung total amount nito. At yung total na amount niyan, yun po yung ilalagay niya dito sa my expenses. Kaya pag nandito na, pwede na niya ma-compute yung profit ng company. So ang profit ay gross profit minus expenses. Ito na po 'yan. Okay. So makikita nyo agad sa isang click or dalawang click or minimal na clicks, makikita nyo agad kung magkano yung profit. So basta ilagay nyo lang po lahat ng mga expenses nyo dito sa may dito. Lahat. VAT, salaries, rent, lahat, overhead expenses, lahat ilagay nyo po rito para ma-compute nyo po kung magkano yung profit. So dito naman sa baba, kung kanina 5 days, ito, ngayon naman 5 months. So April, May, June, July, August. So makikita nyo kung downtrend at uptrend. So dito pa lang siguro kinabahan na siya. Bakit bumababa yung sales? So dito sobrang kinakabahan na siya. So dito gumawa na siya ng paraan hanggang sa boom, tumaas na yung sales. So napaka-importante ito kasi ayaw natin na tuloy-tuloy na bumababa yung sales natin. So imagine po Ma'am Asia, kung wala po kayong data na binabasa na katulad nito. So paano natin masusolusyonan yung problema sa business po natin? Okay, so kaya napaka-importante po na meron po tayong monitoring as a CEO ng ating company. Meron pa ba akong nakalimutan? Check natin. Meron pa akong nakalimutan. Babalikan ko po itong inventory. Ito, total out. Balikan ko to. Hindi ako matutulog. Ang oras ay 11:50. Maaga pa naman. So, ayusin ko to, ma'am, ngayon. And then, ayun, okay na po tayo. Tapos na pa ako sa demo. So Ma'am Asia, meron po tayong 3 days na support from our team. So yung 3 days po, hindi po kasama doon ang Sunday kasi family day po yun or time po namin sa church po namin. So usually hindi ako nagre-reply ng Sunday, hindi rin ako nagtatrabaho ng Sunday kasi para kay God po yun. So Sabado nagre-reply po ako, Monday nagre-reply po ako. Pero this coming Monday, I think hindi ako makakapag-reply kasi holiday po yun. Okay, so meron po kayong 3 days para humingi ng support sa team po namin, sa page po natin. And after 3 days, kapag ka meron po kayong ipapa-adjust, so meron na pong corresponding fee na po yun. Depende po kung minor or major. Pag minor, wala na pong problema, pwede naming asikasuhin po yan. So, pero pag major changes, meron pong adjustment. Kaya yung 3 days po, i-maximize po natin yung support na makukuha niyo po sa amin dahil ibubuhos po namin, ipa-priority po namin kayo para maayos po itong dashboard na to at magamit niyo po sa inyong company. Okay, so maraming maraming salamat po Ma'am Asia. Salamat po sa tiwala. And I hope and pray that God will bless your family, God will bless your business, and praying na God will give you more wisdom na kung paano i-manage yung company po ninyo, and praying na magkaroon po kayo ng multiple branches. Hindi lang po hindi lang po diyan sa area ninyo pero sa buong Pilipinas. Amen. So God bless po. Salamat po sa inyong lahat.